Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Kamusta kayo sa umaga nito? Okay lang po, teacher. Ako'y masaya dahil kayo ay okay lang. Ngayon, maaari ko bang tawagin si Ira upang pangunahan ang ating panalangin? Before that, tumayo muna kayo. Ira, maaari ba kitang tawagin para pangunahan ang ating panalangin? Okay, for those who are Catholic, please sign of the cross, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for everything, the blessings, and also for keeping us safe every day. Lord, we ask for your guidance and every decision that we make, and every path that we take. As we pray, Amen. Amen. Ngayon, upang mas maging masigla at masaya ang ating umaga, ay magkakaroon tayo ng pangkasigla. Ready na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Ulit, ready na ba kayo? Opo, teacher. Okay, mabuti. Ang gagawin niyo lamang mga bata ay gagayahin niyo ang video na aking ipipresenta dito. Ito ay pinamagatang watermelon song. So, pag alam niyo na, gusto ko, kakanta at sasayaw tayo. Maliwanag ba? Opo, teacher. Okay. Magaling mga bata! Bigyan niyo yung mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon, bago kayo umupo, gusto kong pulutin niyo muna ang mga basura sa saeg at ayusin ng mabuti ang inyong mga silya. Sa pagbilang ko ng 3, 2, 1, maaari na kayong umupo. Okay. Maliwanag? Opo, teacher. At upang malaman ko kung sino ang pumunta sa aking klase ngayong umaga ay magtatala ako ng iban. So, ang gagawin nyo lamang at pumunta kayo sa inyong mga sariling upuan. So, kung wala kayo sa inyong mga sariling upuan, ay mamarkahan kayong lumiban sa klase. Maliwanag ba? Opo, So, teacher. ngayon, bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Sa 2, 3. Mabuti at walang lumiban sa klase dahil si Ira lamang pala ang aking mga estudyante. Okay. So, mabuti bigyan niyo ang inyong mga sarili ng masigabong palak. So, sa umaga ito, upang magkaroon tayo ng matiwasay at mapayapang diskusyon sa umaga ito, ay ipapakilala ko sa inyo ang ating mga alituntunin. Okay, so, ang ating mga alituntunin ay 3 M. Ang unang M, basahin na sabay-sabay. Makinig na mabuti. Gusto kong makinig kayo ng mabuti mga bata para maintindihan nyo ang ating klase sa umaga ito kung ano ang ating pag-uusapan. Ang pangalawang M. Mapo ng maayos. Sige, paano ba umupo ng maayos? Okay, so ang mga kamay ay nandito sa paa at straight body. So, upo ng maayos. At ang pangatlo, Makilahok sa klase. so gusto kong makilahok kayo sa klase mga bata upang meron tayong interaction between sa atin. Meron tayong interaction. So, ang unang M, Makinig na mabuti. Maupo ng Pangalawa. maayos. Makilahok sa klase. mabuti. So, bago iyon mga bata, kung gusto nyo sumagot pala ay itaas lamang ang kanang kamay upang malaman ko kung gusto nyo sumagot o meron kayong mga katanungan. Maliwanag? Opo, teacher. At so nung nakaraang talakayan ay ating pinag-usapan ang elemento ng pagkabansa. Ano nga ang mga elemento ng pagkabansa? Yes, Ira? Teacher, ang mga elemento po ng pagkabansa ay ang tao, pamahalaan, teritoryo, at soberanya. Magaling, maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa na mga tao? Magsabi ka kung sino ang mga tao. Si Teacher Hana po, teacher. Okay, magaling. Masaya ako dahil tunay nyo naiintindihan ang ating nakaraang talakayan. Dahil dyan, bigyan nyo yung mga sarili ng 2 bagsak. At naalala ko, ay dati nagbigay ako sa inyo ng takdang aralin. Maaari nyo bang ipasa ngayon? Okay.
mabuti. At dahil tunay nyo naiintindihan ang ating talakayan ng nakaraan, ay uusap na naman tayo sa bagong lesson. Handa na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Lakasan? Opo, teacher. Okay, so ang gagawin nyo lamang ay makikinig kayo sa kantang ito o sa awitin ito. Ito ay pinamagatang Ako'y Isang Pinoy. Ano nga ang pamagat nito ulit? Ako isang Pinoy. Ikaw ay ako ay isang Pinoy. Magaling. So, ano ang gagawin? Makinig na? Mabuti. Okay. So, gusto mo bang i-play ang video, Ira? Opo, teacher. Sige, halika dito para matusinan mo. Okay, makinig na mabuti, Ira, dahil ako ay magtatanong pagkatapos nito. Naririnig mo ba ang kanta? Okay, nagustuhan niyo ba ang kanta? Mga bata? Teacher. Ano nga ulit ang pamagat ng kanta? Ako isang Pinoy. Sa tingin mo, o Ira, sa tingin niyo, tungkol saan ang kantang ito? Ano kaya ang mensahe ng kantang ito? Teacher, ang mensahe po ng kanta Ako Isang Pinoy ay tungkol sa pagiging Pinoy kung saan may sarili tayong lingwahe at iba pa. Magaling, Ira. Dahil dyan, bigyan mo yung sarili ng 2 bagsak. Okay, tungkol ito sa isang Pinoy kung saan mahal niya ang kanyang sariling wika. Ano ba ang wika natin? Pilipino. Magaling! Ang wika natin ay Pilipino at tayo nakatira sa Mindanao ay nagsasalita rin tayo ng lingwahe Bisaya o Pilipino din. Ngayon, masasabi mo ba na ikaw ay isang Pilipino? Opo, teacher. Bakit mo masasabi, Ira? Dahil ang kanta ito, ako ay isang Pinoy. At masabi mo ikaw ay isang Pinoy. Paano masabi ikaw ay isang Pinoy? Dahil gumagamit ako ng lingwahe ng Pilipino. Magaling! Ira, bigyan na yung sarili ng 2 bagsak. Okay, so, ngayon, sa umagang ito, ating tatalakayin kung paano mo ba masasabi na ikaw ay isang Pinoy o paano mo ba masasabi na isang tao ay isang Pinoy. Kaya makinig na mabuti dahil ating tatalakayin at aalamin ang lesson na pagkamamamayan. Basahin ng sabay-sabay. Pagkamamamayan. Lakasan. Pagkamamamayan. Magaling. So, spell pagkamamamayan. P-A-G-A-M-A-M-A-M-A-Y-A-N. Basahin ulit. Pagkamamamayan. Magaling. So, sa umagang ito, ating tatalakayin ang pagkamamamayan. At ito ang ating layunin sa umagang ito, mga bata. Kailangan yung kalitaan ng ating mga alipunin upang makamit natin ang ating layunin. Mga lalaki, mali bang basahin ang A? Natutukoy kung sino ang mga mamamayan sa isang bansa. Mga babae, mali bang basahin ang layunin B? Na ipapakita ang pagiging mabuti at pakinabang ng mamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagguhit at Lahat, basahin ng sabay-sabay. na ipapahayag ang saloobin tungkol sa kahalagahan ng pagiging mabuti at responsable ng mamayang Pilipino. Magaling! Dahil dyan, bigyan niyo yung sarili ng 2 bagsak. So ngayon, bago natin i-discuss o pupunta sa
basahin ang panuto. Panuto. Isulat ang Happy face. happy face kung ang pahayag ay Nagsasabi nagsasabi sa pagkamamayang Pilipino at sad face kung hindi ito nagsasaad ng pagkamamayang Pilipino. So mga bata, ang gagawin nyo lamang ay kung ang statement o isang pahayag ay hindi nagsasaad na ito hindi pagiging mamayan, ang isusulat nyo lamang o ang i-draw ninyo o ikubuhin ninyo ay ano? Sad face kung hindi ito nagsasaad ng pagiging mamamayang Pilipino. At kapag nagsasaad ito ng pagiging mamayan, ano ang ikukuhin nyo ang? Happy face. Magaling. So handa na ba kayo? Opo, teacher. So ngayon, sino gustong pumunta sa harap at maglaro? Opo, teacher. Okay, mari ka bang pumunta dito, Ira? Ay, bago niyan, basahin mo muna. Isa sa iyong magulang ay Pilipino. Ikaw ay mamamayang Pilipino. Pangalawa, Diyos ay anak ng isang Igorot at isang Ilocano. lakasan ang iyong boses. Naninirahan sila sa Maynila. Siya ay Pilipino. Pangatlo? Nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing mahal na araw Si Nairo. na isang Australiano. Isa siyang mamamayang Pilipino. Si Pang-apat? Lenny ay isang Koreana. Siya ay nasa Pilipinas upang mag-aral lamang. Siya ay mamamayang Pilipino. Ang isang Pilipino nakapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino. Ngayon, maaari mo bang sagutan ang mga pahayag o mga katanungan? Yun. Ating checkan o tingnan natin kung mas ba ang sagot ng inyong mga kaklase. Ang unang pahayag, isa sa iyong magulang ay Pilipino. Ikaw ay mamamayang Pilipino. Sa tingin niyo ba tama ang sagot ni Ira? O teacher. Ano bang answer niya? Happy face or sad face? Happy face. Okay, so ang sagot niya ay tama. Huwag kayong maligit mga bata o kayong dahil mamaya ay i-explain ko o ipapaliwanag ko kung bakit happy face ito. I-check. Pangalawa, Si Julius ay anak ng isang Igorot at isang Ilocano. Naninirahan sila sa Manila. Siya ay Pilipino. ano ang sagot? Happy face. Sa tingin niyo ba sa wasto ito? Sure. Okay. Wasto ito at mamaya ay papaliwanag ko bakit naging wasto ito. Pangatlo, Nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing mahal na araw si Nairo. Nairo na isang Australiano. Isa na siyang mamamayang Pilipino. ano ang sagot? Sad face. Sad face. Bakit mo nasabing sad face, Myrtle? Teacher, dahil hindi naman siya Philippine nationalist and every mahal na araw lang po nagbabakasyon si Nairo. Magaling, Ira. Kaya ang kanyang sagot ay tama. Sad face, which is correct. At pangkaapat, Si basahin. Lenny ay isang Koreano. Siya ay nasa Pilipinas upang mag-aral lamang. Siya ay mamamayang Pilipino. Anong answer ng inyong kaklase? Sad face. Sa tingin niyo ba tama ang kanyang sagot? Wrong. Ito ay tama. At sa panghuli, Ang isang Pilipino na kapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi maaaring maging mamamayang Pilipino. ano ang kanyang sagot? Sad face. Tama, sad face. Tingnan natin na. So, ang sagot ng inyong kaklase ay 5/5. It means they got a perfect score. Dahil dyan, bigyan ninyo mga sarili ng nice clap. Ang nice clap ay ganito gawin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nice. Gawin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nice. Okay. Ngayon, nagtataka ba kayo?
kayo bakit sad face or happy face ang mga sagot ninyo pa klase? Opo, teacher. Okay, bago dyan, meron muna akong ipapakita sa inyo na isang larawan. Gusto kong tingnan nyo ng mabuti. Maliwanag ba? Opo, teacher. Okay. Is it visible, class? Yes, teacher. Or gusto mong lumapit ka? Yes, teacher. Sure ka? Yes, teacher. Okay. So, anong nakikita nyo sa larawan na ito, mga bata? Mga pambansang kasuotan, teacher. Tama. Base sa kanilang, o ayon sa kanilang kasuotan, mga bata, sa tingin niyo ba, lahat sila ay mga mamamayang Pilipino? Kung pagbabasehan lamang natin ay ang kanilang mga kasuotan, Hindi po, teacher. masasabi mo sa akin kung saan galing kaya itong nasyon na ito o bansa? Arabia, teacher. Magaling! Paano naman ito? Ano sa tingin mo kung saan ito galing? Korea, teacher. Yes, ito ay galing sa yung mga Koreano o Filipino Koreano. Paano naman ito? Filipino po, teacher. Ano ba ang kanyang kasuotan? Hindi ko po alam, teacher. Ito ang tinatawag na Barong Tagalog at Filipiniana. Paano naman dito sa kabilang side? Ano ba kung anong kasuotan nito kung saan sila galing? Foreign country, teacher. Yes. Pamilya ba kayo sa ganitong mga kasuotan? China. Tama, magaling. Habang ito, Philippines, teacher. magaling. Ito naman, Igora, teacher. yes, ito ang kanilang mga katutubong kasuotan. Ngayon, ano nga ba talaga ang mga basihan o batayan ng isang pagiging pagpamamayan ng Pilipinas o mamamayang Pilipino? But before that class, ano ba ang meaning na, ano ba ibig sabihin ng pagpamamayan? Meron ka bang idea, Ira? Wala, teacher. Okay, so basahin namin sabay-sabay. Ang pagpamamayan ay nangangahulugang ang pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinakda ng batas. Magaling. So, ang pagpamamayan mga bata, isa itong pagiging miyembro o kasapi ng isang bansa. Ibig sabihin, tayo ay isang mga Pilipino dahil tayo ay naninirahan dito sa bansang Pilipinas. Tama, tayo ay naninirahan dito sa bansang Pilipinas. At meron palang mga batayan o mga batas na magsasaad kung paano natin masasabi na ang isang tao ay isang mamamayang Pilipino. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Yun. Ano nga ba ang mga batas na ito? Ating alamin mga bata. Handa ba kayo? Opo, teacher. Okay. Okay lang. Basahin ng sabay-sabay. Ang mamayang Pilipino. Ayon sa basahin. Ayon sa Artikulo 4, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987, may tuturing na mamamayang Pilipino ang sumusunod. So ito ayon sa Artikulo 4, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987, ito ang mga may tuturing mamamayang Pilipino. So ito ang mga basihan o batayan ng pagiging isang mamamayang Pilipino. Una, basahin ng sabay-sabay. Mamamayan ng Pilipinas ng pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 1987. Okay, so ang mamamayan ng Pilipinas na pinagtibay ng Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987, dito nagsasaad kung kailan ito naging epektibo na batas, kung kailan ito pinamahala at naging epektibo sa Pilipinas. At pangalawa, Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. ngayon mga bata, ang inyong bang mga magulang ay Pilipino? Ikaw, Ala. Mga father, yes, teacher. Okay, so ang inyong mga magulang
magulang o yung mama o yung papa ay isang mamamayang Pilipino, ikaw ay isa na ring mamamayang o Pilipino. Lalo na kung nakatira kayo dito sa Pilipinas. So kapag ang iyong mga magulang ay isang Pilipino, ikaw rin ay isang Pilipino. Okay, so nananalig tayo sa inyong dugo, sa inyong dugo at sa inyong pagkatao ang pagiging Pilipino. Ngayon, ano kaya ang pangatlo? Kompleto lang yan. Kompleto lang yan. Pangatlo. Ito ang pangatlo. So, basahin ng sabay-sabay. Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili Ang pagkamamayang Pilipino pagsapit ng 21 na gulang. So, at ito, basahin na lang mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Ngayon mga bata, upang mas maintindihan natin ang ikatlo, ay magbibigay ako ng halimbawa. For example, si Jenna, siya ay pinanganak noong 1970. At nung lumaki na siya, nung naging 21 years old na siya, ay pinili niya maging mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, ay isa na siya Pilipino. Pero for example is, nag-edad na siya ng 21 at nagpasya siyang pumunta sa ibang bansa, ay maaari na niyang ibahin ang kanyang nasyonalidad. Dahil noon, diba, dahil epektibo lang kasi ito noong 1973. Kaya lahat ng mga pinanganak bago noong 1973 ay maaari silang magpasya ng pagiging Pilipino. Yun ang gustong ipahiwatig na number 3 o pangatlo. At pangkaapat, mga dayuhan na nagpasya naging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Ibig sabihin nito mga bata, ito ang mga dayuhan o sa ating mas nakakalang ito ang mga afam. Alam niyo ba ang mga afam, mga bata? Yes, Ito ang mga foreigner or mga galing sa ibang bansa na pumupunta dito sa ating bansa na bansang Pilipinas. Kung gusto nilang magtrabaho o maging mamamayang Pilipino, ay maaari silang sumailalim sa legal na proseso na tinatawag na naturalisasyon. Isa itong legal na proseso na kung saan maaari silang maging isang ganap na Pilipino. So ito ang mga batas mga bata na maaari ito maging batayan o basihan ng pagiging isang Pilipino. Ano nga ang una? Mga mamamayan ng Pilipinas nang pinatibay ang saligang batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987. Ibig sabihin, ito ang taon kailan ito naging epektibo. At ang pangalawa, kapag ang iyong ama o ina ay mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, kapag ang iyong mga magulang ay isang Pilipino, ibig sabihin nun ay isa ka na rin Pilipino. Pangatlo, kapag ang mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973, tulad ng aking ipinaliwanag kanina na for example, ang iyong lola na pinanganak ka before 1973, na pinanganak siya noong 1970 or 1950. Tapos, nang naging edad 21 na siya, ay nagpasya siyang maging Pilipino. Ibig sabihin, ganap na siya isang Pilipino. At ang pangkaapat, mga dayuhan. So, ibig sabihin, ang mga dayuhan ay maaari din maging isang Pilipino kapag masailalim sila sa legal na proseso na naturalisasyon. Tama, naturalisasyon. So, kanina sa ating mga inilaro, katulad no, si Nilo, dahil ay nagpapasyon siya sa bansang Pilipinas, ay hindi na siya ganap na Pilipino dahil nagbabakasyon lamang siya o vacation, yes. At dito naman,
Sa or si Lenny ay isang Koreana na nag-aaral lamang. Ibig sabihin, hindi siya isang Pilipino sapagkat ang kanyang layunin lamang na pumunta dito sa Pilipinas ay mag-aral at hindi maging isang mamamayang Pilipino. Maliwanag ba? Yes, teacher. Okay. Sa number 5. Sa number 5 naman mga bata ay atin niyang i-discuss pa furthermore. Babasa. So sa Republic Act 9255, basahin Ira. Sa Republic Act 9255 na nilagdaan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong September 17, 2003, ang dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring mulit maging mamamayan sa Pilipino. Meron ka bang idea tungkol dito, Ira? Teacher. So, ang ibig sabihin nito, no, sa batas na Republic Act 9255 na nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So, ibig sabihin, isa siyang naging Pangulo ng Pilipinas. Noong September 17, 2003, ang mga mamamayang Pilipino na naging mamayan ng ibang bansa. For example, ikaw, Merted, gusto mo magtrabaho sa Canada at naging mamamayan ka din sa Canada sa pamamagitan ng naturalisasyon. Ngayon, gusto mo ulit maging mamamayang Pilipino. Maaari ka nang maging mamamayang Pilipino dahil sa batas na ito. So, tawag dyan, meron ka ng dalawang citizenship or dalawa ng iyong pagiging mamamayan o citizenship na lang. At tinatawag ito na dual citizenship. So, ibig sabihin, mamamayan ka ng Pilipinas at mamamayan ka rin sa ibang bansa. Hindi ba maganda pakinggan mo yung mga bata? Yes, teacher. So, ano nga ang tawag pag dalawa na ang iyong citizenship o pagiging mamamayan ka sa ibang bansa at dito sa Pilipinas? Dual citizenship, teacher. Okay, so sa ano nga batas na inilagda iyon? Republic Act 9225. Republic Act 9225. So, ngayon alam niyo na mga bata na maaari pala kayong maging mamamayan din sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas. Maliwanag ba? Yes, teacher. Okay, so meron pa ba kayong ibang mga katanungan mga bata? Sana, teacher. Okay, sigurado ka? Yes, teacher. Okay, so kung gano'n ay magtatanong ako. Ano nga ulit ang ating itinalakay sa umagang ito? Teacher, tinalakay po natin ang tungkol sa pagkamamamayan. Magaling. So, anong batas ang may mga sumusunod na nagbatayan ng pagiging isang Pilipino? Teacher, isa na dito, Article 4, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987. Magaling. Hindi mga bata. Dahil tunay na naiintindihan nyo ang ating aralin o lesson sa umagang ito, ay magkakaroon tayo ng group activity o pangkalahatang gawain. Ay mga bata, sa pagiging pagkamamamayan, bakit mahalaga na maging isa tayong responsable at mabuting mamamayang Pilipino? Di ba ikaw ay isang mamamayang Pilipino? Paano mo magpapakita na ikaw ay isang responsable Pilipino? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa, Ira? Teacher, being a responsible or responsable mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas. Magaling, Ira, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas. At paano naman sa paaralan? Paano mo may papakita na ikaw ay maputi at mabait na mamamayang Pilipino? Teacher, kapag mapakita mo na ikaw ay isang mabait at mabuting mag-aaral, may papakita mo ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin at also bringing peace sa paaralan. Tama. Bigyan si Ira ng 5 bansa. So, pagiging mamamayan ng Pilipinas mga bata ay nagtatagay din ito or nagdadala din ito ng mga kaaktiban dito ang ating mga tungkuli sa pagsunod ng mga batas. Lalo na kayong mga bata ay dapat
nandito pa kayo sa paralan, ay magtuto na kayo sumunod sa ating mga alituntunin. Hindi magkalat at laging pagsunod sa ating mga magulang. At sa ganyang pamamaraan ay magiging mabuti na tayong mamamayan ng Pilipinas. Dahil habang nandito ka sa paaralan, kayo ay tinuturuan ng mga mabubuti na. Ang larong ito ay tinatawag na 1, 2, 3, and game. And draw. So, ito ang mechanics. Maaari mo bang basahin? Ang mag-aaral ay hahati sa tatlong pangkat. Ang bawat grupo ay bubunot ng isang eksena kung saan bawat grupo ay higit na nagpapakita ng pagiging mabuti at responsableng mamamayang Pilipino. Pagkatapos ay bumili ng isang kinatawan upang ipaliwanag ang tungkol saan ang iyong linungkit. Maliwanag ba? Yes, teacher! Okay. So, ito na iyong papel. Tara. Magaling, Ira. Napakagaling mo mag-draw. Napakagaling mo mag-guhit. At dahil dyan, makakatanggap ka na perfect score. Bigyan ng iyong sarili ng nice clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nice! Okay, magaling, magaling. Okay. At bago iyan, mga bata, ay magbibigay ako sa inyo ng test upang malaman kung tunay nyo ba talagang naiintindihan ang ating tinalakay sa umagang ito. Gusto ko sagutan nyo ito ng mabuti. Okay? Tapos na ba kayo, mga bata? Opo, teacher! Magaling. Dahil dyan, bigyan niyo yung sarili ng 5 bagsak. Okay, at dyan nagtatapos ang ating aralin sa umagang ito. At bago pala dyan, mga bata, muntik na makalimutan ni teacher. Ngayon, ang ating bago pala yan, meron pala akong ibibigay sa inyo ng takdang aralin. Ang daming nalilimutan ni teacher. So, gusto kong kopyahin nyo ito. Panuto. Sa iyong kwaderno, isulat ang isang papel ang tatlong paraan kung paano mo ay mapakita ang pagiging mabuting mamamayan sa inyong tahanan o paaralan. Ipasa ito sa susunod nating pagkikita ngayong Disyembre 19. Maliwanag po, mga bata? Opo, teacher. At doon magtatapos ang ating klase. Bye, Paalam! teacher. We have ending, guys. Kagana na pinaligtan mo eh. Ang values integration. Alam, makurap, edit ani. Hindi, pwede lang ang sa may